yung pagdadasal, simula na po. Ngayon, tingin lang ako ng tingin sa kanila dahil ang intensyon ko po ay wala. Sabi lang sa akin, basta once napapasok ka sa masjid, wala kang ibang iisipin kundi ang Allah. Ngayon, kung ano yung nai-imagine mo, hindi siya yun. Kung sino yung nai-imagine mo, hindi siya yun. Kasi kaya lang, sa akin, ang problema ko, bilang dating sakristan, nasanay ako na may lagi akong tinitingnan. May tinitingnan. Mashallah. Ngayon po, kagagaya ko lang po sa kanila, hindi ko naman po ine-expect na dating sa akin sa punto na nagsudyod, yung dumampi na po yung ulo ko sa floor, na hindi ko mapigilan yung iyak ko. Parang doon ko na-realize yung pagkakaiba ng dati kong religion sa pinasok ko religion. Kasi sa dati ko religion, ang lagi ko nang iniisip yung about na gagawin ko sa service, kung magkakamali ba ako, kung lagi ko lang titignan yung ang atensyon ko nasa pare, yung mga, kasi may sign po yan eh. Yan, kung dadabutin niya yung baso, kailangan nakalapit ka na, sasalin na mo siya ng inumin niya. Lahat po yung may sign. Lagi ang atensyon ko, kundi sa pare, sa taong nakikita ko sa simbahan. Sa simbahan, nakikita ko na ang mayayaman nasa harapan. Nasa pagkilalang tao, nasa harapan po siya. Dalawa po minsan electric fan. Samantala ang mahirap, lagi nasa likod. Hindi sila makatabi sa mayaman kahit may bakanting upuan. May mga pagkakataon po na yung iba nandun lang para sa mga binata o dalaga. Pag binata, nakita mo yung may magandang babae, syempre next Sunday mag-isimba ka, magaganda mo yung suot mo. Halos lahat ng tao doon na na-realize ko na pag nasa loob sila ng simbahan, iba-iba yung attention nila, iba-iba yung focus nila. Wala silang isang focus. Hindi gaya na sinabi sa akin ng imam na kapag nasa loob ka ng loob ng mosque, wala kang ibang iisipin kundi ang Allah lang. At nakita ko po doon na-realize ko noon na pag magkasala po sila, tabi-tabi na hindi ko nakita, never ko nakita sa Christian. Kahit sino pa, kahit mayaman ka o mahirap, tabi-tabi kayo, pantay-pantay kayo. Kahit sa pagsasala, kahit mayaman ka o mahirap ka, kung ano yung ginagawa ng isa, ganun din ang gagawin ng isa. Samantalang sa simbahan, hindi ko nakita yon. Sabi ko, sarili ko, ito yung reliyon na tama. Hanggang sa hindi ko na mapigilan sarili ko umiyak. Kasi noong una, wala akong idea sa Islam about sa pag-pray nila, about sa paghuhugas, o sa ibang rituals. Wala po akong alam. Nung ko po na-realize, sa saglit po na yon, kung ano yung difference po ng bawat isa. After po nun, umiiyak ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ako, wala, ito po talaga yung reliyon na totoo. After ko na makapag-shahada, umuwi po ako sa amin. Dahil po, hindi ako nagbukas ng tindahan nung araw na yon dahil naging katiwala ako sa tindahan nun. Umuwi ako sa amin na nagalit na sa akin yung relatives ko. Kasi nung time na nagsa-searching ako, minsan tanghali na ako nagbubukas ng tindahan dahil minsan numaabot ako sa punto na pinagpapares ko pa yung Quran at Biblia, pati mga pamphlets. Akala nila sa akin nun medyo nababaliw na. Kasi saan ka makakita ng isang tao na halos pinagkasabay niya yung dalawang scripture. Yun yung mga sign na nakita nila na parang itong kamag-anak namin, parang medyo naiiba na ng dating. Yun ang akala po nila. Kaya nung pag-uwi ko po sa amin, na iniisip nila, sabi ko sa kanila na nagpunta ako ng Quiapo, nagsyahada na ako, nagalit sila sa akin dahil inisip nila na nandito ako sa Maynila para na sa usapan natin na tulungan mo kami. Pinaalis ako dahil aminado naman ako na medyo nagkulang ako dahil sa pag-searching ko about sa Islam, sa paglalakbay ko rito. Pag uwi ko sa amin, nagkaroon din po ako ng problema sa pamilya ko dahil siyempre sa Christian world minsan kainan na kami. Halimbawa, nagluto sila ng baboy. Dahil pinasa ko yung Islam, alam ko na ang baboy ay bawal. Parang akala nila, binoboycott ko yung pagkain nila. Nag-ulam lang ako ng mangga or kamatis. Pero sumasabay ako sa kanila. Hanggang saan nangyayari sa akin, hanggang naisip nila na ako, parang inisip nila, itong tao na to parang gusto nang mas magastos pa. Gusto niya nakabukod ng ulam. Parang gusto nila, ipagluto pa nila ako ng ibang ulam. Hindi nang mapagos nila sa isip nila. Hindi ang nangyari sa akin, medyo nagkaroon ng hindi magandang relasyon po sa amin. Umalis ako. Napunta po ako sa Maynila.
Pagpunta ko po sa Maynila, wala po akong kapera-pera, wala akong dala kahit, siguro ang dala akong pera, 150 lang po. Napunta po ako sa Maynila at nakamit ko yung pinsan ko, sabi niya, papasok ko ng trabaho bilang cashier sa Green Hills. Hindi ko po alam ang Green Hills po na yun maraming Muslim dun at sa likod po nun may masjid. Sa harapan mo nun may bar. Doon po ako napunta sa bar. Ngayon, sa pagkatrabaho ko sa bar, siguro kung ako yung Kristiyano, maiisip po na masarap ang buhay doon. Libre po yung pagkain, pwede kang syumat, may live band, kumpleto. Ang sweldo ko hindi magagalaw dahil may food allowance po kami. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Sabi ko, hindi ko gusto rito. Parang, lalo na kapag yung usok ng barbecue, dumadaan po sa balat ko, naaamoy ko, natatalsikan ako ng mga sauce. Umiiyak ako, walang duty ko na sabi ko, sabi ko, wala, kung dito po ako mamatay sa sitwasyon na to, parang wala po akong magagawa sa sarili ko. Sabi ko nun, alam niyo po yung laman ng puso't isipan ko nun. Isip ko parang hopeless na ako nung time na po yan. Walang araw po nun, siguro mabot po ako ng buwan. Walang araw na hindi ko sinasabi na ayoko dito.